Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kaniya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kaniya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kaniyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus Nazareno ay bumalik sa kanyang sariling bayan, ang bayan ng Nazareth, upang mangaral ng mabuting balita. At doon ay nagturo siya sa kaniyang mga kababayan. Marami sa taong bayan ang talaga namang namangha at nabigla. Pero kung inyong mapapansin, marami din sa kanila ang tila bagay hindi makapaniwala at lubos na namangha. Sila ay nagtatanong kung ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ba ay talaga bang propeta. Hindi sila makapaniwala sapagkat siya ay anak ng isang karpintero na mula sa Galilea, anak ni San Jose. Para sa ating Nuestro Padre, ito ay isang malungkot na karanasan
dahil hindi siya tinanggap ng kaniyang sarili mismong bayan. Pero alam po ninyo, mas madodoble ang sakit na ito dahil sa mga susunod pang mga araw sa buhay ni Jesus Nazareno. Mararanasan niya ang pangungutya mula sa mga taong ito at siya'y magpapakasakit at ipapako sa krus. Kaya nga ang itinuturo sa atin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay may tatlong mahalagang punto. Unang-una, huwag tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Uulitin ko po, huwag po tayong mabubuhay sa mga sinasabi o pambabatikos ng ibang tao. Mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Kung ang salita ng ating kapwa ang ating pagbabasihan, kadalasan masasaktan ang ating mga damdamin. Mawawalan tayo ng gana at pag-asa. At minsan, ang mga pananalita nila, hinahatak tayo pababa. Subalit, kung ang pakikinggan natin ay ang tinig at salita ng Diyos, tiyak yon, hindi tayo maliligaw, hindi tayo masasaktan. Tayo ay magkakaroon ng ibayong pag-asa. Ikalawa, tinuturo sa atin ni Jesus Nazareno ang pakikiisa sa plano ng Diyos. Kaya inihandog niya ang kaniyang buhay upang tayo ay maligtas. Si Jesus Nazareno, bagamat hindi tinanggap ng sarili niyang bayan, hindi siya huminto sa kaniyang planong pangkaligtasan. Nagpatuloy pa rin siya sa kaniyang pangangaral. At anong sinabi sa Ebanghelyo? Patuloy niyang ipinatong ang kaniyang mga kamay sa mga may taong may sakit at sa mga taong sa kanya ay sumasampalataya. At ikatlo, tanggapin natin sa ating puso si Jesus Nazareno bilang sugo ng Diyos. Kaya nga kung inyong mapapansin, sinabi din sa Ebanghelyo na si Jesus Nazareno hindi masyadong gumawa ng himalat kababalaghan sa sarili niya mismong bayan. Bakit? Sapagkat kulang na kulang ang kanilang pananampalataya. Si Jesus Nazareno, ipadadama niya ang kaniyang awat pagmamahal sa mga taong sa kanya ay may pananampalataya at pagtitiwala. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi nating tatandaan tatlong mahalagang bagay. Huwag tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Ikalawa, makiisa tayong lagi sa planong pangkaligtasan ng Diyos. At ikatlo, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon, dakilang manggagamot at sugo ng Diyos Ama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.